Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahweh Philippines. Araw po ngayon ng Biyernes. Bukas po ang ibang mga kapatiran ang kanila pong Shabbat. So I would say Shabbat Shalom and Shalom mga kapatiran. Tuwing meron tayong Shabbat gathering, meron tayong Torah reading mga kapatid. And we are on a series of reading Yeshayahu, aka Isaiah. Tapos na po tayo sa chapter 6. So ngayon mga kapatid, nasa chapter 7 na po tayo. Bago nating hilingin ang ating kapatid na magbasa, bigay ko muna mga kapatid ang konting background. So, mga kapatid na manonood sa Republish, Yeshayahu chapter 7, mababasa niyo po yung full background sa pangalawang hari, chapter 16, verses 1 to 9. So, I will not read it, but I will just summarize it. Also, you can find it in Second Chronicles chapter 28, verses 1 and following. So, dito po sa dalawang mga libro nito, ang ating background, mga kapatid, sa Yeshayahu chapter 7. And ang overall na idea dito sa chapter na ito is favor through judgment for Yehuda. Sa chapter 6, yung ating pinag-usapan po ay favor through judgment for Yeshayahu. Okay, chapter 6 verses 1 to 13 at napag-usapan na po natin yon. So ngayon, umpisa sa chapter 7, uh, the whole chapter ng 7, itong theme na favor through judgment for Yehuda hanggang pa ito mga kapatid sa chapter 9 verse 7. So quite a lengthy section ito mga kapatid. So ngayon umpisa na natin ang chapter 7. Now that being said, ito na nga yung background dito mga kapatid, no? After namatay si Ushayahu, okay? 'Di ba? Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Yotam. Okay? So yan po ang nangyari. So sa chapter 15 ng pangalawang hari, mababasa natin na si Yotam did what was right in the eyes of Yehovah. Okay? Mababasa natin yon sa pangalawang hari, chapter 15. Si Yotam po, anak ni Ushayahu, gumawa po siya ng tama sa harapan ni Yehovah. But high places was not removed. So sa panahon niya, yung mga altars doon sa hills, okay, sa may mga puno ng kahoy, hindi po nawala yon, hindi po inalis sa panahon ni Yotam. So dahil doon, ang mga tao patuloy pa rin silang nag-offer ng mga sacrifices sa mga other mighty ones. So yun po ang background mga kapatid. So nung namatay ito si Yotam, ang nag-take over ang kanyang anak na si Ahaz. Okay? Second Kings chapter 16 mga kapatid. Si Haring Ahaz po ang nag-take over. Okay? Naging hari po si Haring Ahaz sa Yehuda nung siya ay 20 years old. So ano po ang kaibahan ni Haring Ahaz compare kay Haring Yotam? Ito po ang kaibahan mga kapatid. Haring Ahaz did not do what was right in the eyes of Yahuwah. Okay? So ano yung kanyang mga karumaldumal na gawa? Babasa mo yan sa chapter 16 ng pangalawang hari. He burned his son. Grabe, no? Kaya niyang i-sacrifice ang kanyang anak sa mighty one. He burned his son as an offering. At marami pa siyang mga abominable na mga practices. Halimbawa, doon sa mga high places, the hills, doon sa mga puno ng kahoy, nag-o-offer din mga kapatid siya ng mga offerings na kasuklam-suklam po sa kaharian, sa harapan ni Aba Yehowa. So, what happened is this mga kapatid. Itong hari ng Syria, ang pangalan niya po si Rezin. At ang hari ng Yasar-al o Israel, si Pekah, mga kapatid, no?
Anak po ito ni Rimalaya. Okay? So, ang nangyari, these two came against and make war Yehuda. Okay? Take note ha. Syria po, hari ay si Rezin, si Pekah, ang hari ng Israel. And take note ha, Yehuda and Yasser-al, magkapatid yan sila. And yet, at this time, Israel o Yasser-al going against Yehuda, mga kapatid. So, Ahaz sent messenger to Tiglath-Pileser, king of Assyria. Okay? At sinabi ni Ahaz, sabi niya, I am your servant. Come and rescue me. Sabi niya. So, kung basahin mo itong chapter 16 ng pangalawang hari, makikita mo diyan na ginawa ni Haring Ahas, kumuha siya ng mga gold, silver doon sa hayakal ni Abiyaoa at binigay doon bilang offering doon kay Tiglath-Pileser rather, king of Assyria. Okay? And sumang-ayon naman po si Tiglath-Pileser, sumang-ayon naman po siya at pumunta doon sa Damascus. Okay? Damascus is the capital of Syria, mga kapatid. And ayon, he also took people and make captive, mga kapatid, yung mga tao nandoon, and then he killed prison. So pinatay ni Haring Tiglath-Pileser, mga kapatid, hari ng Assyria, itong hari ng Syria, which is si Rezin, mga kapatid. So Ahaz meet him there and do abominable practices doon, mga kapatid. Okay? So, I don't have time to elaborate kung ano po yon, but all related sa mga burning of sacrifices, mga kapatid. Moving on tayo sa pangalawang Chronicles, chapter 28. Kung basahin naman po yung Chronicles 28, marami pang mga details na hindi nabanggit dito sa pangalawang hari, chapter 16. Ano po nangyari doon? Ito si Pekah pala, he killed 120,000 Baylor or strong men of Yehuda for just one day, mga kapatid. Ito si Pekah, yung hari ng Israel o Yasser-al. Bakit ganoon, mga kapatid? Bakit inalaw ni Aba yon? 120 strong men of Yehuda killed by the king o hari ng Israel. Bakit ganoon nangyari? Because Aba Yehuda has forsaken Yehuda. Bakit po na-forsake ni Aba Yehoah ang Yehuda? Dahil nga doon sa kanyang mga karumal-dumal na mga practices, mga kapatid. So the men of Yasser-al took 200 of their relatives, sons, daughters, mga kapatid, and marami pang iba. And at that time, Ahaz asked help, okay, from Assyria for the Edomites as well attack them. So, hindi lang pala yung Israel o Yasser-al attack them, but according sa record sa pangalawang Chronicles 28, also Edomites attack them. Okay? At bakit yun ginawa ni Abiyaoa? Because he wants to humble down Haring Ahaz, mga kapatid. Okay? He wants to humble down. Why? Because they have been, who had been unfaithful to Yehoah. So, during this time, basahin mo po yung pangalawang Chronicles 28 verse 20, iba po yung kwento dito compare doon sa pangalawang hari kanina. Sa Chronicles 28:20, ito pala yung nangyari. Nung nagkita na sila ni Tiglath-Pileser, hari ng Assyria, ang nangyari, mga kapatid, is he came against Ahaz, afflicted Ahaz, and did not strengthen him, mga kapatid. Although, sinabi dito sa verse na ito, he gave portion of the house of Yahuwah, but it did not help him. So, magandang lesson yan, mga kapatid, ha? Why of all, ito si Ahaz, pumunta pa siya ng pagan na hari at kukuha ng tulong, mga kapatid. Diba? So, yun, maraming mga lessons na ginawa ni Aba dito. Ngunit,
siya ay nagmamatigas pa rin, mga kapatid. So kung tingnan natin yung map, ito po yung map sa panahon na ito, no? Kasi baka malito kayo, ano ba rather than ang kaibahan ng Syria at Assyria? Okay? Okay, so mga kapatid, may kaibahan. Yung Syria na ating nabanggit kanina, doon sa pangalawang hari, sa modern, ngayon, Syria pa rin yun. Okay? Di ba? Yung bagong leader dyan na wala na? Ah, ano yung pangalan niya? Basar ba yun? Oh, Basar. Okay. Kalimutan ko na. Wala na dyan. Naglipat na doon sa Russia. Di ba? Kaya ngayon. So yung Syria noon at yung modern Syria ngayon, ayun, the same lang po yun mga kapatid. Ang kanilang capital po ay Damascus. Okay? So, what happened is, Israel, Syria, attack Yehuda, Israel, the northern kingdom also attack Yehuda, and then below mga kapatid is also Edom attack Yehuda. So i-picture out niyo natin na halimbawa sa mapa, ito yung mapa, on top sa pinaka-upper portion, yun po ang Syria. Okay? Then dito na banda, ito po yung Israel, which is yun ang Samaria. Okay? Syria, Israel, then yung Edom po ay dito sa baba. Baba pa ng Moab. And take note, itong malalaking country na ito, they attack Yehuda, which is dito banda sa southern part. Okay? So imagine that how the three strong nation went against Yehuda, mga kapatid. So, ito na nga, Ahaz asked for help from Tiglath-Pileser ng Assyria, and yet, mga kapatid, yung help na inaibigay sa kanya is not really that good because dito pala sa 2 Chronicles chapter 28 verse 20, when Tiglath-Pileser arrived, mga kapatid, he did not strengthen him but even afflicted him, mga kapatid. So, now that being given the background, we will now pay attention to what Yasyayahu. Based dito sa mga background na ito, ano ba ang mensahe ni Abba Yahuwah through Prophet Yasyayahu sa bansang Yehuda, especially sa hari na si Ahaz, mga kapatid. That being said, let's welcome na yon si Sister Bakar Sayahu to read for us chapter 7. Go ahead po, Sister. Reading from Hallelujah Scriptures of Yeshayahu chapter 7, verse 1 to 25. And it came to be in the days of Ahaz, son of Jotham, son of Uzziah, sovereign of Yehuda, that Rezin, sovereign of Aram, and Pekah, son of Remaliah, sovereign of Yashar, went up to Jerusalem to fight against it, but could not prevail against it. And it was reported to the house of Daud, saying, Aram has allied with Ephraim, and his heart and the heart of his people were moved as the trees of their forest are moved with the wind. And Yahuwah said to Yashayahu, Go out now to meet Ahaz, you and Sheral-Yashub, your son, at the end of the channel of the upper pool on the highway of the launderer's field, and say to him, Take heed and be calm. Do not fear or be faint-hearted, for these two stabs of the smoking firebrands, for the fierce displeasures of Rezin and Aram, and the son of Remaliah, because Aram, Ephraim, and the son of Remaliah have plotted evil against you, saying, Let us go up against Yehuda and tear it apart and break it open for ourselves and appoint a sovereign over them, the son of Tabeal. Thus said the Adon Yahuwah, It is not going to stand, nor shall it take place. For the head of Aram is the Damascus, and the head of Damascus is Rezin, and within 65 years of Ephraim is to be broken as a people. And the head of Ephraim is Shamiron, and the head of Shamiron is the son of Remaliah.
If you do not believe, you are not steadfast. And Yahuwah spoke again to Ahaz, saying, ask a sign for yourself from Yahuwah your Alua. Make deep the request, or make it high. But Ahaz said, I do not ask, nor try Yahuwah. And he said, hear now, O house of Daud. Is it not enough that you weary men, that you weary my Aluayam also? Therefore, Yahuwah himself gives you a sign. Look, the maiden conceives and gives birth to a son, and shall call his name Emmanuel. He eats curds and honey when he knows to refuse evil and choose the good. For before the child knows to refuse evil and choose the good, the land that you dread is to be forsaken by both her sovereigns. Yahuwah brings on you and your people and your father's house days that have not come since the day that Ephraim turned away from Yehuda, the sovereign of Asher. And it shall be in that day that Yahuwah whistles for the fly that is in the farthest part of the rivers of Matsaryam, and for the bee that is in the land of Asher. And they shall come, and all of them shall rest in the steep ravines, and in the clefts of the rocks, and on all weeds, and in all pastures. In that day Yahuwah shall shave with a razor hired beyond the river, with the sovereign of Asher, the head and the hair of the legs, and also remove the beard. And it shall be in that day that a man keeps alive a young cow and two sheep, and it shall be that he shall eat curds because of the plenty of milk he gets, for everyone left in the land shall eat curds and honey. And it shall be in that day, every place where there were 1,000 vines worth 1,000 shekels of silver, let it be for thorn bushes and weeds with arrows and bows. One shall go there, because all the land shall be thorn bushes and weeds, and to all the hills which were tilled with the hoe, you do not go for fear of thorn bushes and weeds, but it shall be for sending oxen to, and a place for sheep to roam. Yada yaua. Yada, yada, Yoa. So there's quite a difference of the name of places, no? Yung Syria, sa other translation, Syria, dito po sa nabasa ni Sister ay Aram. Tama po? Then sa ibang translation, yung Assyria, dito po sa ating Hallelujah Scripture, yan po ay Assure. Okay po? So yun po ang basic na kaibahan. Now, that being heard, mga kapatid, nabigay na natin yung background, karoon na tayo ng better understanding sa kwento dito sa chapter 7. Nabasa na at narinig na natin on this few 25 verses. So ano kaya mga kapatid ang what is something na that stood out as a very, very, very strong message po mula kay Abay Yaoa? Anyone would like to Ako, Brother share Dan. his or her thoughts? Go ahead po. Go ahead po, Sister Bakar Sayo. Itong verse 11 to 12, Brother Dan, Apa? ang nakatawag sa akin ng pansin. Sabi dito sa verse 11 and 12, as a sign for yourself from Yahuwah your Aluaya, make deep the request, or make it high. But Ahaz said, I do not ask nor try Yahuwah. Grabe, no? Oh, dahil sa problema ni Ahaz na sasalakayin siya ng Syria at Northern Yasharal, pinadala ni Abayahuwa si Yashayahu Hmm. to reassure Ahaz na hindi magtatagumpay itong mga plano ng mga kaaway kay Ahaz. Hmm. Basta magtiwala lang si Ahaz kay Yahuwa. At nagsalita si Yahuwa through Yashayahu na pahingiin ng sign si Ahas Oh. kay Yahuwah, Hmm. ah gaano man
gaano man ito ka-imposible, sabi dito na ah, sa words niya, make deep the request or make it high. Kaya pangako ni Abayawa na imposible man ito at mangangailangan ng milagro ay tutuparin ni Abayawa itong hihingiin na sign ni Ahas. Hmm. Ngunit, ang sinagot ngunit sumagot si Ahas na ayaw niyang humingi kay Oo. Yawa ng sign. Hmm. Ah, ang nasa isip kong rason kung bakit tumanggi si Ahas sa offer ni Yaua dahil pinili na niya noon pa na ang mga paganong mighty ones ng mga Oh, Assyrian tama, ang tama. kanyang paniniwalaan, hindi si Hmm. Yaua. Kasi maalala natin doon yun na nga sa Second Kings chapter 16, verse 10 to 18, Hmm. ah, kung saan nakasulat na nagpagawa si Ahas ng pagan bronze altar, Hmm. kagaya sa nakita niya sa Damascus. Nagandahan siya at ginaya ang pagan bronze at nilagay sa loob ng templo ng Jerusalem. Hmm. Ganun ang kaano niya, disrespectful niya kay Abba Yahuwah na pinalit niya yung altar niya doon sa loob ng templo ni Abba Yahuwah ng Jerusalem. Sa isip ni Ahas, kung hihingi siya ng sign at matupad yun ni Abba Yahuwah, ayaw niyang mapilitang maniwala kay Abba Yahuwah. Hmm. He will be forced into belief Hmm. or at least acknowledgement of Yahuwah's power. May unbelief na talaga si Ahas kay Yahuwah kaya nirefuse niya ang offer ni Yahuwah. Despite sa kanyang unbelief kay Abba Yahuwah ay binigyan pa rin si Ahas ng chance ni Yahuwah na sa pamamagitan ng sign ay maipakita ni Abba Yahuwah ang kanyang greatness, ang kanyang Hmm. kapangyarihan, power. Po. Baka sakaling magbago ang paniwalit ni Ahas kay Abba Yahuwah. Yun na nga, ni-reject na ni Ahas ang offer ni Abba Yahuwah. Kaya dito um, sa isip-isip ko na um, itong verse 11 ay maka-inspire sa atin ngayon to seek and trust in divine guidance and reassurance during times of problems, Yan. uncertainty, Tama. crisis. O nag-emphasize din ng importance of belief and surrender to a higher power. Hmm. Kung maniwala lang tayo sa mga promises ni Abba Yahuwah na like for example, he will never leave us or forsake us, Hmm. may mga provisions talaga siya na magpapatunay na tumutupad siya sa kanyang mga promises. Si Abba Yahuwah ay tunay na matapat talaga sa kanyang mga pangako. Akan. At naisip ko rin na sa buhay sa buhay po natin ngayon, kung tatanungin po tayo ni Abba Yahuwah kung anong sign ang gusto natin para sa isang Oh. milagro o Opo. pangako na gusto nating mangyari sa buhay natin na paniniwalaan nating ibibigay sa atin ni Abba Yahuwah, ay ano po kaya yon yung Hmm. sign na hihingiin natin na tayo lang po ang nakakaalam kung ano po yun. Yun lang po. Yada. Yada, yada. Yada So, Yahuwah. highlight natin yung issue on sign, mga kapatid, no? Na kung nag-yield o kung nag-say yes si Haring Ahas doon sa request ni Abba na ask for a sign, no? Ah, ibig sabihin, kung nag-say yes siya doon, so nagkaroon ng pagbabago.
Okay? Nagkaroon po ng pagbabago ang puso ni Haring Ahas. Pero dahil hindi siya humingi, so ibig sabihin nagmamatigas siya. Yes Magandang po. application po sa ating personal na buhay, mga kapatid. Magandang application po ito na kung meron man tayong mga bagay na hinaharap, hamon man o whatever, it's always good to say yes doon sa offer ni Abba. Ask for a sign. At yung sign na yon nagpapatibay, nagpapatuo na tayo ay talagang merong complete na tiwala kay Abba Yahuwah na may kakayahan po siya, mga kapatid. So, wow, what a wonderful application rin po sa ating personal na buhay. Yada Yahuwah, let's welcome Sister Corazon Ahaba Batiyao. Go ahead po, brother. Sister Kadayawa. Yada Yahuwah. Pwede bang pwede ba Brother Dan? Ako? Opo, Ah, tama yung sinabi ni Sister Bakaria Bakaria Shayao. Additional lang po, Brad. opo. Go ahead po. Sa sinabi ni Akas na maririnig ba ako? Opo, opo, sister. Okay. Hindi. Go ahead Okay. po. Marinig po. Sa sinabi niya na I do not ask nor try yawa. Hmm. Siguro sa isip niya, if I ask, kontra naman sa kanya. Opo. Kaya I would rather not ask Hmm. kasi kontra sa kanya. Nor try yawa. May takot siya. Hmm. Ma- may takot siya kasi I do not like to try yawa. Hmm. Pag ganyan, may takot. Yun lang po ang maintindihan ko dito rin. Opo. Agree po. Ah, yun lang po. Opo. Yada Yahuwah. Yada yawa sa uh, looking at it on the other side as well. Okay? So, may Yeah, punto rin po. oo. Opo, may punto rin si Sister Corazon, no? Sister Ahaba Batio, may punto po kayo, Sister. Ah, but doon sa napaliwanag na also ni Sister Bakara Sayo, ah, Tama yun. malinaw na rin po, mayroon man siyang mga Opo. halimbawa, may mga example siya. So siguro on the part ni tama yung sinabi mo na on the part ni Haring Ahas, ah, natakot lang talaga siya or as a form of reverence, kumbaga a form of reverence siguro on the part ni Haring Ahas Kasi doon ayaw niya eh. kay Aba na ayaw niyang itay, ayaw niyang i-put to test. Okay? Si Aba Yahuwah. So, yan po. But ang aking lang ano po, ang aking idagdag diyan is si Aba kasi ang nag-offer. So, Ay uh, sabag. if we put that into our situation, hindi rin maganda na all the time hingi tayo ng sign. Hindi rin maganda na all the time hingi tayo ng sign. Kailangan maghintay tayo at makinig. Kung naramdam natin na Aba is talking to us, and He is saying na ask me for a sign, then so be it. Di ba? So be it. Meron tayong isang example dito, no? Naalala ko habang nagkwento si Sister Ahaba Batiao, yung kwento ba ni Eliezer or Aliasar, yung servant ni, ano po, servant ni Abraham, di ba? Inutusan po siya na maghanap po siya ng babae na magiging asawa ni Isaac o Yasakak. Di ba? Yun po ang utos sa kanya. So ito si Eleazar, talagang nanalangin siya. Tinawag niya ang pangalan na sinasamba ni Abraham. Abayoa, sabi niya, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng sign. Okay? At yung kanyang sinabi doon is, para bang si Eleazar po yung nag-offer at humingi ng sign mula kay Aba. At ang kanyang sinabi po sa kanyang prayer, sabi niya, kung sino po yung babae na first ko na ma-meet at sabihin ako, bumaba ka, painumin mo yung camel at kukuha siya ng tubig at painumin ang camel.
Ang sabi po ni Eleazar, yun na yung babae na yun. Okay? So, ibig sabihin, walang clue si Eleazar kung saan doon. Pero kusang loob na nanalangin siya. Sino po yung babae na aking first na mamit at sabihin ako na painumin mo muna yung inyong camel ng tubig at bigyan mo ng tubig ang aking camel. Sabi niya, yun na yung babae na gusto mo na maging mapangasawa ni Yasaka. So, yun po ay isang example lang po yun. So, kaya, it's not also good na all the time hingi tayo ng sign, no? Para bang very dependent na po tayo. But if there is something na parang there's a need at ang rook ni Abya o ang nangusap sa atin, then so be it, us, mga kapatid. Okay, so yun na po ang nais ko nga idagdag, which is to put a balance po doon sa mga ideas already been shared. Yadaya Owa po. Anyone else? Salamat po, Sister Corazon. Brother Rani. Okay. Yes, Brother Ron, you have something also. Go ahead and share. Sandali lang, Brother Ron. Sandali Dalawa lang. po. Brother Ron, sandali lang. Sige po. Sister Corazon, Sister Baba Tiao, you wanna say something pa or additional? Wala na po, Brad. Wala na. Yun Okay, lang okay. po. Okay, salamat po. Yadaya Owa. Go ahead po, Brother Ron. Go ahead po. Ah, Shalom po mga kapatid. Opo. Doon po sa chapter 7, dalawa po ang nakita kong punto doon. Opo. Yung sinasabi po na walang hanggan ang awa ni Aba Yahuwah. Hmm. Kasi yung kanya pong kadakilaan para siya pa ang mag-offer, although he channel it through Yesayahu, yung sinabi ni Yesayahu kay Haring Ahas na humingi ka ng sign. Opo. So para bang nag-o-offer na si Aba Yahuwah ng ng Solusyon. redemption. In spite of what he did, how arrogant and how proud he is, Oh, si Haring Ahas, ahas. Mm. Aba Yahuwah still offer the redemption for King Ahaz. Opo. Okay? Kaya lang po, si King Ahaz is so arrogant Hmm. and proud that katulad po nung binasa nyo kanina sa Psalm, doon sa prayer ng psalmist, Opo. do not harden your heart. Pero si Haring Ahaz is, I believe, doon po sa mga pinagagagawa niyang alam niya na uh, kapusukan, yung violation against Abba Yahuwah, Opo. tumigas na po ang puso niya. Tama. Kaya sinabi niya, I do not ask nor try. Kasi alam niya, parang sa puso niya, na yung mga ginawa niya, nagkaroon po siya ng guilt dito eh. Hmm. Parang yung guilt na niyang, kumbaga, Nag-ingat lang. nagpahamak sa kanya. Opo. Kasi nga, alam niya, yung mga ginawa niya nung panahon na nakakita siya sa Damascus ng imahe na pagkaganda-ganda, Opo. hindi naman yun sinabi ni Aba na yun. Wala namang inutos si Aba na gawin natin yung hinuhugisan natin ng kamay. Opo. Yun ang sasambahin natin. Alam naman ng Yasrael na ayaw ni Aba Yahuwah ng ganun. Dahil si Aba Yahuwah ay espiritu, wala ni anumang larawan, Hmm. imahe o whatever na dapat nating luhuran. But then, si Haring Ahas po is, yun ang ginawa niya, yung kabaliktaran eh. Hindi siya natuto dun sa kanyang mga sinundan. Katulad po nung kanyang lolo na si Usayaw. Haring Usayaw. Usiyahu na, Opo. Usiyahu na naging tapat kay Aba Yahuwah sa pagpapatupad ng mga alituntunin niya o yung Torah. Kaya po, kumbaga, since tumigas na nga ang puso niya, naging arrogant siya, naging proud siya. And that's I believe, is yung uh, Waterloo ng tao. Hmm.
o para bang bangin na kinahulugan mo na hindi ka na makaahon kasi malalim na eh. Opo. Ikaw mismo alam mo hindi ka na makakaahon kaya parang ang nangyari sa kanya siguro meron pa rin kaya lang talagang pinatigas niya na puso niya na yun na yung kanyang ano eh kumbaga nakalabag na siya eh tinuloy-tuloy niya na po. Mm. Kumbaga, pinangatawanan niya na kahit na nag-o-offer na si Abba Yahweh ng redemption sa kanya through Yeshayahu. Yung sinabi na ng propeta ni Abba Yahweh sa kanya na ah, humingi ka sa akin ng sign at yun lang po, Brad Danny. Opo, yada. Yada ya Ega uwa. So, Yahuwah po. mga kapatid, good point 'yon na highlight ni Brother Ron ito yung favor. Okay? Kahit paman, okay? Makasalanan, karumal-dumal, nag-offer siya ng kanyang anak bilang sacrifice doon sa Mighty One. Kahit paman ganon ka super duper na makasalanan ito si Haring Ahas, binigyan pa rin siya ng chance. So favor po 'yon as we have already highlighted kanina. Yadayawa po. Let's welcome anyone else. Okay, medyo tahimik but let's welcome kung sino pa sunod na mag-share. Brother Dimitrio, are you ready or sino ba? Oh, Sister Diana, go ahead po. Sister Diana muna. Go ahead po, Sister Diana. Na-realize ko po baga, kahit hindi deserve kung sinasabi is love ni Aba Yahuwah po kahit hindi deserve po sa tao or Hmm. dahil sa pagkumbaba siya. Correct me po or mali ako. Hmm. Okay po. Yes, Nireflect, nireflect ko sa sarili ko kung if deserving ko ba ito na nangyari sa akin dahil sa nabasa ko or ano po, something years lang po. okay. Sister Diana, ito po yung kwento dito na we will look at it as one story po. Isang story ito. Okay? But we will not look at it as the overall na reality. But this is also one reality na kahit itong Bakit? taong makasalanan, okay, pero binigyan pa siya ng chance. Okay? Na pumili at magbalik kay Aba at humingi ng tulong kay Aba. Okay? So, yun po ay chance na binigay. Kaya ang favor, overflowing yung favor dito. Kaya lang, ang problema, Sister Diana, kasi it's very obvious, hindi niya tinanggap. Sa, ayun. So, sa inyo, siguro, on your part, ah, hindi ko alam, hindi namin alam kung ano yung background o nangyari sa buhay mo. And yet, ah, ramdam mo pa rin, Sister Diana, yung awa, yung favor, Opo. yung tulong ni Aba Yahuwah sa inyo. Ang kaibahan siguro sa inyo at saka kay Haring Ahas is because Haring Ahas hindi niya tinanggap, Ayan. nireject niya. But sa Kaya inyo, po, opo, sa inyo ay tinanggap mo, you submit, you humble yourself. So ayun, nag-enjoy ka sa favor niya dahil tinanggap mo kasi. So yun na po ang aking paliwanag, sister. Did it help? hindi po. Okay, so iyadayawa mga kapatid sa magandang tanong ni Sister Diana. Anyone else? If Brother Demetrio is ready, so be it. If you have something to share, Sister Leia, Sister Lilieta, uh, Brother Dan, Daniel, Nathan, nasa Yesaya o Isaiah chapter 7 tayo. Okay? Something else? Sige, kung wala po, let me proceed and then mamaya balik tayo. Okay, sige. Mauna muna si Brother Demetrio. Go ahead po, Brad. Ah, may dagdag lang ako sa chapter sa verse 11. Opo. Yung sign na
hiningi ni Ahas sa kay Aba Yahuwah na talagang hindi pwede na maghingi pa si Ahas ng sign kasi mayroon na siyang sinabi. Hmm. At ang kailangan lang ang napansin ko lang dito kay Ahas, kulang siya sa pagtitiwala sa sinabi ni Aba Yahuwah Opo. through Isaias. So kaya at subang takot kaya naghingi pa siya ng sign galing kay Aba Yahuwah at binara ni propeta ito na wag na kasi totoo naman na talagang tapos na nagsabi si Yahuwah na hindi sila matakot at ang kailangan lang nila is maniwala Hmm. sa sinabi ni Aba Yahuwah. Yun lang ang problema ni Ahas na parang hindi natuwa si Aba Yahuwah doon. Okay. At sa chapter verse 1 to 3, verse 1 to verse 1 at saka 2, talagang mayroong dalawang ah, hari na talagang kalaban ng Huda. Hmm. So, kaya nga natakot si Hari ah, Ahas doon. Opo. Kasi malakas yung style at saka yung Syria. So, takot talaga siya doon. At totoo naman yung ganina na sinabi ni Brother Dan na talagang si Peka talaga is marami ng pinatay na mga magaling na mga sundalo. Hmm. So kaya nga na natakot siya at yung takot niya nanginginig siya parang kahoy na natamaan ng hangin. Opo. Ah, at dahil ng takot na yan, nakita talaga ni Aba Yahuwah yung naramdaman ni Ahas. Kaya pinagsabihan niya kasi ito ang unang mensahe na ibinigay ni Yahuwah kay Isaias doon kay Ahas na sinabihan niya na huwag matakot. Opo. Pag ah, kasi yung takot talaga yun ang makasira sa kanya, mawala siya sa concentration. Hmm. At kailangan lang talaga ni Ahas na maniwala sa sinabi ni Propeta Isaias kasi yun ang sinabi ni Yahuwah sa kanya. So sa atin ngayon, hindi lang talaga maiwasan, parang mayroon talagang mga sakuna na darating o mga karumal-dumal na mga pangyayari sa mundo natin. Opo. So, kung ano yung mensahe ni Aba Yahuwah kay Ahas, yun din ang mensahe ni Aba Yahuwah sa atin. Ah, talaga kung tingnan natin ang mundo natin ngayon, talagang matakot tayo Hmm. at mawala na tayo ng mabuting pag-iisip. Pero, ah, alahanin natin na yung sinabi ni Aba Yahuwah kay Ahas, parang sinabi na rin niya sa atin yan, huwag tayong matakot. Opo. Nandoon si Aba Yahuwah na handang tumulong sa lahat ng panahon na nandoon tayo sa sakuna. Kasi napansin ko dito sa sunod na ah, sa chapter 7, 11 to last verse, Hmm. parang prophecy ito sa darating na sakuna. Opo. So, yan lang ang masabi ko. Okay. So, yes, magandang point yon mga kapatid na kulang talaga si Ahas ng paniniwala. I'd like to highlight that, no? Kulang ang siya sa kanyang paniniwala, sa kakayahan at anong pwedeng gawin ni Abba Yahuwah. So, i-explain ko lang, highlight ko rin po itong issue on fear, no? Fear. Totoo yun, no? Kapag na-overwhelm na tayo ng takot,
Yung takot na pinag-usapan natin, yung kaba, takot sa pangyayari, okay? Hindi magandang pangyayari sa ating paligid, okay? Kapag nandiyan na tayo sa takot na iyon, totoo yan mga kapatid, no, na hindi ka na makapag-isip ng tama. So nagkakaroon ka na tamaan tayo ng ano po? Mental problem o mental stress. Kapag mentally disturbed o stress out na tayo mentally, mga kapatid, totoo talaga hindi na tayo makapag-isip ng tama. So, ibig sabihin, wala ka ng shalom. Okay? So, para maalis yung takot na iyan, kailangan may shalom tayo. At yung shalom na yon ay nagbunga po yon. Yung shalom na iyan ay bunga sa ating pagtiwala. Lubos at 100% na tiwala sa kakayahan ni Abba Yahuwah. So, yun po ang wala kay Haring Ahas, mga kapatid. Okay, let me proceed muna and then after this, balik ako sa ating mga interaction. So, I would go direct mga kapatid sa verses 10 hanggang sa verse 17. Okay, so bago yan, i-highlight ko muna yung na-highlight na ni Brother Demetrius sa verse 9. Verse 9 po, kasabi ito, and the head of Ephraim is Shamoron, and the head of Shamoron is the son of Remaliahu. If you do not believe, you are not steadfast. So, yun nga, no, mahalaga ito na sana nagkaroon siya ng matatag na pag-unawa sa kaniyang problema kung sana meron siyang matatag na pagtiwala kay Abba Yahuwah. But dahil wala, saan siya nagbigay ng kanyang tiwala? Doon sa hari ng Assur o Assyria, mga kapatid. So, that is in contrast dito po sa ating mga nakita na. So, I'll go direct to chapter 7 verses 10 to 17 po. Ano yung pinaka-basic issue dito sa talata 10 hanggang sa talata 17? Ano ba itong talagang pinaka-basic issue dito? Okay? Sa chapter 7, Ahaz, okay po, and Abba Yahuwah is speaking through Yashayahu. Okay? Si Abba Yahuwah, may mensahe siya sa kay Haring Ahaz. Ngayon, nakipag-usap si Abba sa pamagitan ni Yashayahu, mga kapatid. At dito makikita natin na yung pananaw ni Ahaz, ito lang iba. Iba yung kanyang pananaw at iba rin po yung pananaw ni Abba Yahuwah. Okay? Si Ahaz po, ito yon, kaibahan. Si Ahaz, nais niyang isave ang kanyang sarili. Okay po? So, paano niya isave ang kanyang sarili? Humingi siya ng tulong doon sa pagan. Doon sa hindi karapat-dapat. Hari ng Assur. Doon siya humingi ng tulong, hari ng Assyria. So, mali, mga kapatid. Kasi ang pananaw ni Abba is kung nais mo na maligtas ka, hingi ka ng sign. Yun ang gusto niya. Hingi ka ng sign sa akin. Na-highlight na natin yan dito sa verses 12, no? But mamaya, balikan natin yung sign na yan kasi sa nabanggit ni Brother Demetrio, prophetic of the coming Savior ito, the coming Messiah. Saan makikita? Diyan mamaya sa verse 14. Kasi yung verse 14, it also talks about sign. So, ito na nga yung view o perspective ni Abba, humingi ka sa akin ng sign. Kasi sa sign na aking ibigay sa inyo, nandoon yung solusyon. Hindi lang kaligtasan ni Ahaz, mga kapatid, ang pinag-usapan dito sa sign. Okay po? Ang sign na pinag-usapan dito ay hindi lang applicable sa kaligtasan ni Haring Ahaz. But itong sign na ito, kung tingnan mo yung 7:14, has something to do with a sign that will save the entire mankind. Okay po? Naintindihan natin mga kapatid. So, moving on. So, they have completely different views looking at
these things mga kapatid. Do Ahaz, okay, si Haring Ahaz, siya po talaga ang heir or magmamana doon sa trono ni Haring Daud. Siya yung karapat-dapat na magmana, maghari. Kasi yun po ang promise ni Aba o covenant ni Aba kay Daud na yung inyong mga descendants makupo dito sa trono. Okay? So, right here, ito si Haring Ahaz, mga kapatid. At yung hari ng Israel, okay, ay hindi siya ang nararapat doon sa heir, kundi ang nararapat sa heir ay talaga si Haring Ahaz. Kasi under po siya sa lineage ni Haring Daud, mga kapatid. So, ayun, sana pinaghawakan niya yun na siya yung karapat-dapat, but hindi po, mga kapatid. But instead, anong ginawa niya? Yun na nga, no? Hindi siya tumakbo kay Aba upang humingi ng tulong. But saan siya humingi ng tulong? Doon sa hari ng Assur, mga kapatid. So, ito na nga na nabanggit natin kanina na it talks about favor, mga kapatid. Okay? It talks about favor. So, ngayon, ating ipaliwanag ito. Si Ahaz, kasi hindi siya lumapit kay Aba, hindi niya tinanggap yung alok ni Aba dahil wala siyang tiwala, but instead naniwala siya sa hari ng Assur. So, ano nangyari mga kapatid? Thus, Ahaz placed his hope for salvation in human power rather than in Aba Yahuwah. Okay po? Ang kanyang tiwala, ang sign na kanyang pinanindigan ay hindi sign na nagmumula kay Aba, mga kapatid. Saan siya pumunta? Sa hari ng Assur. He put his hope and salvation doon sa human power, doon sa human capability, rather than divine, rather than the all-powerful, the almighty Yahuwah, mga kapatid. Okay? But, Yashayahu calls for Ahaz and all the Yehudah and all the people in Jerusalem to put their belief in a far reliable ally. Mga kapatid, walang iba kundi si Aba Yahuwah. Yun po ang panawagan ni Haring at ni Prophet o Nabya Yashayahu. Panawagan niya kay Haring Ahaz, sa mga tao sa Yehuda, sa mga tao sa Jerusalem, okay, doon tayo magbigay ng ating tiwala sa reliable ally. At sino po yung reliable na ally? Walang iba kundi si Aba Yahuwah himself. So, ngayon, tingnan natin, zoom in tayo sa verse 14. Okay? Tingnan natin mga kapatid ang verse 14. Therefore, Yahuwah himself gives you a sign. Okay? Kasi hindi ka humingi ng sign sa akin. O sige, okay lang. Hindi ka maghingi ng sign sa akin. Aba Yahuwah is saying, okay, now I will give you the sign. Okay, nakuha ninyo mga kapatid? The sign was offered, but it was rejected. Ngayon, verse 14, sabi ni Aba Yahuwah, therefore, Yahuwah himself gives you a sign. Malalim pala ang tinutukoy ni Aba na sign, mga kapatid. Hindi ito mababaw na sign. Hindi ito temporary na sign. Mas malalim pala ang kahulugan sa sign na iyon. More than the sign of deliverance mula sa kaaway na nag-attack sa kanya, but it is a sign that would lead to the salvation of the entire mankind, mga kapatid. Look, sabi niya, ano yung sign na pinag-usapan ni Ab dito? Sabi niya, look,
the maiden conceives and gives birth to a son, and shall call his name Emmanuel. Okay? So ito yung sign na pinag-usapan ni Abiyahuwa, isang maiden, isang virgin na mag-conceive, mag-anak siya. Okay? And anong mangyari? Gives birth to a son. Okay? And shall call his name Emmanuel. Mga kapatid, sino yung tinutukoy dito? A Yahushua. virgin, a maiden. Opo, tama. Yahushua talaga ang tinutukoy dito. A maiden, a virgin. Wala mang ibang tinutukoy dito kundi si Mariam, mga kapatid. Siya po yung virgin, siya po yung maiden na who gives birth to a son. Gives birth to a son, mga kapatid. Na kung saan itong anak na ito, tatawagin siya na Emmanuel. So, ano ibig sabihin ng Emmanuel? Kung balik tayo dito, kung jump na tayo dito sa Matatiyao 1:20-23, di ba? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Okay? Aluwayam is with us. Alua or aluwayam is with us. Yun po ang ibig sabihin nito. So, connecting it dito sa real battle, real fear, na nag-overwhelm na sa isip, puso ni Haring Ahas, mga kapatid. May solusyon pala. Nandoon na yung solusyon sa sign na iyon. Okay? Kasi yung bata na yun, maisinilang, tatawagin siya Emmanuel. Na ang ibig sabihin, yung presensya ni Aba Yahuwah ay kasama. O di ba mga kapatid? Anong mangyari kapag ang presensya ni Aba ay kasama natin? Di ba? Lahat ng ano po? Lahat ng mga sakuna at lahat ng mga challenges, lahat ng mga problema, kamatayan, whatever man, anong mangyari? Hindi yan makapagbigay ng Takot. takot. Hindi yan makabigay ng disturbance sa atin. But instead, shalom. Bakit meron tayong shalom? Dahil ang kanyang presensya mismo ay nandiyan, kasama po natin. Yun ang hindi nila naintindihan. At dito nagkamali, mga kapatid, si Haring Ahas. Okay po? Moving on. Dito, sa talata na yan, malinaw po. Aba Yahuwah invites Ahas. Okay? A request, a sign to strengthen his belief. Ito po yung invitation ni Aba kay Ahas na palakasin ang kanyang paniniwala. Sa na-highlight na rin kanina, no? Na walang paniniwala ito si Haring Ahas. Okay? Saan makita yan? Sa nabasa na kanina, verse 11. Yung sign pala ay binigay ni Aba upang maging malakas ang paniniwala. Pagkakataon yun na magkaroon ng spark. Mag-ignite yung paniniwala ni Haring Ahas. Pero sayang, no? Kasi nag-refuse si Ahas. Ahas hypocritically refuses to do so. Chapter 7, verse 12. Hindi ko lang po basahin kasi na-highlight na rin po kanina. But I'd like to add a reference related to that. Itong related dito sa chapter 7, verse 12. Meron tayong reference dito sa Dabaryam, chapter 6, verse 16, mga kapatid. Okay? Ano pong nakalagay dito? Ito na po yung mag-connect doon sa sinabi ni Sister Ahaba Batyao. Ano pong nakasabi dito mga kapatid? Do not try. Dabaryam 6:16. Do not try Yahuwah your aluwayam as you tried him in Masa. Okay? So, may punto rin mga kapatid yung sinabi ni Sister Ahaba Batyao kanina dito sa Dabaryam 6:16. Do not try Yahuwah your aluwayam as you tried him in Masa. Sa Tahalyam kanina, nabasa natin yun, no?
na do not harden your heart just like in what happened in Mereba at what happened in Masa, which is they put to test, they tried Abba Yehowa. Mga kapatid, that being said, tingnan natin yun, yung both sides sa paliwanag kanina ni Sister Bakara sa iyo, paliwanag ni Brother Demetrio, in contrast doon sa paliwanag ni Sister Ahaba Batyao. Yun po ay isang warning na in the context of the Yasar Al who tested, who tried Abba Yehowa. Okay? Iba po pala ang background doon. Okay? Kasi yung kanilang pag-try, yung kanilang pag-test is a form of, ano po? Is a form of blasphemy. It's a form of hardness of their heart. Okay? Halimbawa, yung wala na silang tubig, di ba? Anong kanilang mga sinasabi? Oh, paano wala nating tubig? Mabuti pa doon sa Matsariam kasi maraming tubig at pagkain doon, di ba? As a form of trying Abba Yehowa. As a form of testing Abba Yehowa. At kailangan iwasan natin yun, mga kapatid. But dito sa kwento ni Haring Ahas, iba po, mga kapatid. Iba po. Bakit iba? Kasi si Abba Yehowa yung nag-alok. Abba Yehowa sa verse 11 ang nag-offer, mga kapatid, upang mabigyan ng chance doon sa na-highlight ni Brother Ron kanina, mabigyan ng chance si Haring Ahab. Kahit paman makasalanan siya, binigyan siya ng chance, mga kapatid. Okay? Pero, yun na nga, no? Iba at hindi yun ang kaniyang na ano po, hindi niya tinanggap, brother, mga kapatid. So, again, as a promise, as a famous sign, nabanggit sa 12, sa 11, sa 12, nabanggit, ngayon dito sa verse 14, na-highlight na po natin mga kapatid. Na itong verse 14 pala, yung sign, famous sign of the coming Messiah ito mga kapatid. Announcement of the bond that would be born out of a virgin mga kapatid is no other than the coming of Yahushua mga kapatid. Okay? So, it's really the coming of Yahushua. So, question now is, how do we then interpret this, itong sign na pinag-usapan? O itong verse 14, how do we interpret this? Mga kapatid, maraming mga iba't ibang mga pananaw dito, no? Pero I'd like to make it simple, mga kapatid. Prophet spoke authoritatively for Abba Yehowa. Si Yasayao ay nagsalita po with authority mula kay Abba Yehowa. Okay? Ahaz and his household are under judgment sa panahon na ito mga kapatid. Ahaz at ang kanyang household dahil sa kanyang makasalanan ay under judgment po sila. Okay? So the sign which was offered by Abba, that sign which was offered by Abba Yehowa was a prophetic sign in the future of Ahaz, mga kapatid. In spite of his failure, okay, merong chance sana na binigay kang Ahaz. Pero dahil he refused, kaya what happens out of that failure of putting his trust and belief completely kay Abba Yehowa, out of that failure, mga kapatid, what will happen sa future sa kanyang household? Matutuloy po yung judgment. Yung karumaldumal na paghukom o punishment ni Abba ay magiging matutuo po kay Ahaz at ang kanyang household at ang Yehuda at ang Jerusalem sa hinaharap, mga kapatid. So, sana nandoon na yung chance na si Ahaz at ang future ng kanyang mga sangkatauhan, nandoon na sana yon. But a king failed to accept. The king failed to receive the favor responsibly
doon sa na-offer na ni Aba. So due to this, mga kapatid, there is now a direct intervention. Okay? Ibig sabihin, dahil hindi man tinanggap ni Haring Ahas yung alok ni Aba na favor, na chance, upang maiwas sila doon sa coming judgment, though deserving sila kasi super duper yung kasalanan ni Haring Ahas, pero nandoon yung favor. Pero dahil hindi man niya tinanggap, so ano ngayon ang ginawa ni Aba? Nagkaroon po ng natawag na redirection. Na yung sign, di mo man tanggapin ito, sige, itong sign na ito, patuloy pa rin ito. Pero i-redirect ni Aba para na sa entire human history, para sa entire human race. Okay? So, ibig sabihin, there is an immediate applicability dito sa favor na ito para sa household at family ni Haring Ahas. Pero dahil hindi man tinanggap, okay? So ngayon, Aba is redirecting it. That this sign is indeed the sign that would also save humanity, mga kapatid. Okay? At saan po natin makikita? Please open to Matatiao chapter 1. So, ano pong nakasabi dito sa Matatiao chapter 1, verse 21? And she shall give birth to a man, and shall call his name Yahushua. Matatiao 21 po. For he shall save his people from their sins. Verse 22. And all this came in order to fulfill what was spoken of by Yahuwah through the Nabiya, saying, verse 23 po, see, a maiden shall conceive and shall give birth to a man, or aka son. Okay? And they shall call his name Emmanuel or Amanuel, which translated means Al or Aluayam or Alua with us. Okay po? So, yun po ang fulfillment, mga kapatid. Na yung sign pala na iyon, may pananaw pala, perspective si Aba Yahuwah, hindi lang para sa Yahuda, but pananaw niya sa buong sangkatauhan, mga kapatid. Okay? Talking about favor, sa ating na-highlight na kanina, favor and judgment for Yehuda. Okay? In spite of the failure na hindi siya naniniwala kay Aba Yahuwah, hindi niya tinanggap yung offer, yung sign, hindi niya tinanggap. So, mga kapatid, anong nangyari? That sign is also given or applicable to all of us, mga kapatid. Kung saan meron tayong hope. Meron tayong message of salvation, mga kapatid. At kanino at paano natin ito matanggap at makilala sa pamamagitan po ni Yahushua, mga kapatid. So, yan. Nawa, nagkaroon ito ng greater and a better and a deeper understanding. The remaining verses po, hindi ko na lang ipaliwanag, but sa akin, itong mga talata nito ang most important, and the rest are also connected na rin po, mga kapatid. Okay, so that being heard and said, ano kaya, mga kapatid? Ano yung mga pagmuni-muni ninyo bilang pagtapos sa ating discussion? Ano yung mga na-realize po ninyo? What is Abba Yahuwah telling you or talking to us, mga kapatid? Paano natin ma-apply ito sa ating journey ngayon? Can we hear? What are your thoughts and your feelings? Paano natin ito ma-apply sa ating journey ngayon? Go ahead po, Sister Ahaba Batyo. Brother Dan, Opo. parang yung pag hindi ako accept ni Akas, at least we were included. It's not only for the for Israel or for Judah. Opo. We are included as Gentiles. Mm. Yun ang maganda rin sa part na yun. Mm-mm. Pero on the other side of his disobedience is still he was called the wicked king. Opo. Yun lang po. Tama. And of that, naging
disadvantage at hirap din para sa kanyang household at sa buong Yehuda at buong Jerusalem. Tama po. Yadayawa sa magandang punto na kita ni Sister Ahaba Bat Yeo. Go ahead po. Anyone else? Go ahead po, Brother Ron. You have something. What is that to you, Brother Ron? What is Abba Yahuwah talking to you out of this? Go ahead po. Isa lang po ang nakikita ko doon, Brother Danny. Opo. Na si Aba Yahuwah po is talaga pong walang hanggan ang kanyang awa Kan. sa ating mga maliliit niyang alipin. Hmm. Kahit po paulit-ulit tayong lumalabag sa kanyang kalooban, kahit paulit-ulit po tayong nadadapa dahil sa kanyang pag-ibig, yung pong kanyang awa is walang hanggan. Hmm. Patuloy po siyang nagbibigay ng sign, nagbibigay ng redemption or ng solusyon para tayo lahat ay makabalik sa kanya. Opo. Kasi po lahat tayo nahiwalay na eh. Hmm. Lahat po tayo naligaw na, lahat po tayo nagkasala na, lahat po. Pero dahil po yung kanyang walang hanggang awa at yung kanyang dalisay na pag-ibig sa ating mga maliliit niyang alipin, yung kanya pong pasensya, ang tawag Opo. ng pasensya o patient, Hmm. is unabound. Wala pong boundary yon. Opo. Because alam niya na siya po talaga ang makapangyarihan at tayo po ay ano lang, kumbaga limitado po tayo mga tao. Sinabi niya na nga po na ako ang nasa siyamayin at kayo ang nasa arat. Yung kaunawaan ko at katalinuhan ko ay hindi nyo kaunawaan at katalinuhan. Which being proven dun sa mga nangyayari na sa mga hari sa Yisrael at sa Yehuda. Kan. In spite of siya na mismo yung nag-o-offer. Kumbaga para bang ibinababa na po ni Abba Yahuwah ang level niya. Hmm. Siya na ang lumalapit. Kung humingi ka ng senyales sa akin, kasi sabi niya, hindi mangyayari ang mga yan tatlo na yan, hindi yan mananalo sa iyo. Hmm. Sinabi niya na po direkta na hindi yan magtatagumpay sa iyo. Kaya lang, kailangan mong bumalik sa kay Abba Yahuwah. Kasi gumawa ka ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban, kailangan mong manumbalik or kailangan mong bumalik dun sa sa unang pag-ibig ng Yehuda at ng Yisrael. Walang iba kundi yung pag-ibig kay Abba Yahuwah. Kan. Hindi po ba? Opo. Kaya lang po, si Haring Ahas is tumigas na po nga ang puso niya eh. Hmm. May kasama na po doon ng takot. Takot po na mamamatay siya o papatayin siya, uubusin sila ng nung tatlong kaharian na nag-aalyansa laban sa kanya. Opo. At siya naman mismo, imbis na kay Abba Yahuwah siya humingi ng awa o ng tulong, tinanggihan niya pa si Abba Yahuwah. Kan. So, yun po ang So nakikita ko dito. para sa atin Brother Ron, what is that? Ano 'yan para sa atin? Kasi more of we go into personal reflection na po. Yun nga po. Kung tayo po ay nagkamali, humingi po tayo ng tawad. Hmm. Opo. Manikluhod po tayo. Tama. Kasi po araw-araw, hindi po tayo kahit po anong ginagawa natin, nag-aano tayo twice a week or kahit po every day, definitely natutisod po tayo. Yung ating pong bibig, yung ating pong kamay, yung ating mata, yung ating tenga, ang ating isip is all prone to committing a sin or a uh, blasphemous act against Abba Yahuwah. Hmm. But since nga po yung awa ni Abba Yahuwah is balong walang walang ano ba tawag dito? Kumbaga po, walang hanggan ang Hmm. kanyang awa.
Ang kailangan lang po natin talaga is to humble ourselves in front of Him. Opo. Huwag po nating patigasin ang ating puso. Kung tayo man po ay nakagawa ng mali, lumuhod po kagad tayo, Yan. magmakaawa tayo sa kanyang harap na tayo patawarin niya. Opo. At yung kanyang pagpapatawad po nga, sabi niya is, wala pong hanggan yun. Huwag lang po talaga na tumigas na puso nyo. Alam naman niya po kung niloloko nyo na lang siya o ano eh. Bang hihingi kang tawad, gagawin nyo uli. Hihingi kang tawad, gagawin nyo uli. Hindi po ganon. Kalokohan po yun. Pag humingi ka po ng tawad, dapat nandun po yung pagsusumikap na makalayo ka o matalikuran mo totally yung ginagawa mo Opo. na masama kay Aba Yahuwah. Brother Ron, bigyan po natin ng... Lalong-lalo na po yung Opo. pagsamba. Yes po. Brother Ron, bigyan po natin ng bigyan natin ng balance, no? Opo, tama yung na-highlight mo na sobra yung awa ni Aba. But on the other hand, i-highlight din natin na dahil si Haring Ahas, hindi niya tinanggap, tinalikuran niya, nireject niya yung awa, so nag-suffer din po siya. So ibig sabihin, kayong mga manonood sa Republish, hindi pwedeng i-abuse natin, no, yung awa ni Aba. Kasi yung awa na iyon, binigay yon sa atin para magkaroon tayo ng chance na makabalik sa Kanya. As na-highlighted na rin ni Brother Ron na mag-humble down tayo, balik loob tayo, humingi tayo ng tawad at balik loob tayo na taimtim, taos pusong pagbalik loob bilang pagtanggap doon sa kaniyang awa. So, yadayawa po, Brother Ron, sa magandang sharing na yan. Opo, Brother Demetrio, you have something? And the rest po, what is this in your heart? Para sa Abayawa talking to you po. Go ahead. para sa akin, para sa ating lahat ay kailangan talaga na sundin natin yung sinabi ni Yahuwah sa atin. Kung ano yung sinabi niya na natutunan natin ngayon, yun ang tanggapin natin. Opo. Yung mali ni Ahas, talagang mali na talaga yun. So nalaman na natin na pag mayroon tayong mga problem, mayroon tayong takot, doon tayo tatakbo kay Aba Yahuwah, hindi doon sa mga mighty one. Hindi doon sa tao. Kasi walang ikatulong yung tao. Kung may problem tayo, na tatakbo tayo sa tao, lalo na kung hindi siya Yahuwah believer, talagang walang ikatulong. Isa lang ang makatulong sa problem natin sa panahon ng mayroon tayong katakutan, si Aba Yahuwah talaga. Yun lang ang masabi para sa atin lahat. Good application po. Highlighted na ni Brother Demetrio. Anyone else po? Can we hear some more? What about kay Sister Sarah Batiao, Sister Lilieta, or Sister Leah, or Daniel? Brother Dan. Go ahead po. Yes, go ahead, Sister. Brother, may nakita lang po ako dito, Brother Dan. Di ba, ang binigay na sign is long range plan ho, Brother Dan. Opo. Hindi yun. Kasi di ba? Kasi Opo. doon tayo sa short range eh. Yung siguro si Ahas, doon siya sagot kagad kay doon siya kay, yun ang usually nakapangyari po sa atin. Yahuwah is merciful, Yahuwah. Kaya yung mga immediate needs po natin, mabigyan tayo ng mga signs, yun po ay binigay po niya sa atin dahil He loves us po at tayo po ay nagsusumikap na maano po ang Torah. Kaya may mga immediate na mga emergency na mga short term na ibinigay niya sa atin upang continue tayo na pasalamatan siya, trust Him na siya lang talaga. Pero hindi natin kalimutan ang long range na binigay niya, yung kanyang ultimate goal po ay tayo po ay ma-save. Kaya binigay ho niya si Yahushua para ho sa atin. Kaya lang tayo, pag hindi talaga tayo deeply rooted po sa kanya, makakalimutan po natin yung long range plan niya na salvation po.
Kaya ako po'y na ano po dito, ito po ang nakabigay sa akin ng kaya pala tayo, sabi niya, ano, those who will endure. Yun po talaga, hanggang kasi pagdating ni Yahushua, yun naman ang ultimate, di ba, Brother Dan? Doon ho tayo eh. Yung journey natin, hanggang doon po. Kaya napakalayo, napaka-long range plan mo binigay niya sa atin. Tama. Kaya, yun lang po, Brother Dan. Yun po nakita ko po dito. Opo. So, keep Hallelujah looking. po. Hallelujah. So, keep looking for that sign. No other than Yahushua, who is also coming back. So, tama, no? Kasi kapag mawala na tayo ng focus doon sa pagtingin, no? Or pag-observe o paghintay doon sa sign of His coming, halimbawa, no? If we play with the word sign, okay? Di ba mawala na tayo ng ano, di ba? Mawawala tayo doon sa focus, di ba? So, yung excitement, mawala na tayo. So, it's really an ongoing focus on the long range sign na binigay ni Abba, which is focus doon sa kanyang anak na si Yahushua. Tapos na siyang ginawa, and then patuloy pa tayong mag-look forward again sa kanyang pagbalik. So, yada yaoa po sa realization ni Sister Sarah Batyao. Yada Yahuwa. Yada yaoa. Okay po, anyone else? What about Sister Leia? Have something to share? Daniel or Sister Diana or Sister Bakar? Siya you have something to add po bago tayo magtapos? Okay. If there is none, then mga kapatid na manonood sa Republish, whatever it is na Abba Yahuwah is talking to you, sa ating na-highlight na kanina doon sa Talyam 95, if you hear His voice, ano po? Do not harden your heart, mga kapatid. So, ito na nga, ang totoong pangalan na lagi nating ini-explain dito. Ya, ha, u, ha. Ito po yung apat na mga titik sa pangalan ni Abba Yahuwah. Ya, ha, yan po ay babasahin po natin as ya. Kasi yung ha, pronouncing as AH, Y plus AS, kaya maging ya. And then u, Yahu, and then another a, which is ha, Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. Ang pangalan ng ating Aba na makapangyarihan na siyang lumikha sa lahat sa pamamagitan ng kanyang anak, nakasulat po sa Hallelujah Scripture, BYNB, at Seper, at nakasulat na rin po sa mga bato. 5 mga titik sa pangalan ni Yahushua, first 3 letters, the same with the Father. Yahu, okay, Shan, Ayan. Shan, parang W, but tunog SH. Tapos, letter O, parang letter O, but ito po ay A, Ayan. Yahu-a, Yahushua. Yahushua po, ang Messiah. Yung sign, si Yahushua po, yung anak mula sa virgin, mula sa maiden, Yahushua po, ang totoong pangalan. Na kung saan nakasulat sa Holy Scripture, BYNB at Seper, mga kapatid. At nakita rin po sa Dead Sea Scroll. That being said, all esteem and all praises kay Abba Yahuwah sa kanyang pangusap sa bawat isa sa atin. One more time, if you hear His voice, harden not your heart. Yada Yada Yahuwa po. Yahuwah.